Good morning! So it's, I don't know, 10 a.m. 1 hour pa lang tulog natin. Kasi nag-edit tayo ng video. But okay lang yon. As long as nakapag-upload tayo and may mapapanood kayo, walang problema sa akin kahit wala tayong tulog. Anyway, so we're vlogging today dahil meron tayong i-install kay Nemo. Ang mag-i-install dyan ay isa sa mga kasama natin sa motor na walang iba kundi si Mr. Erickson. Mr. Erickson! Hello! Kamusta? Okay lang po. Bumiyahe pa yan ng malayo. Saan ka ba galing? Paranaque? Paranaque, Metro Manila. So, napagmasdan mo na ba? Si Nemo, kung saan natin kakabit? Yes, sir! Siguro for some of you, alam nyo na pabiyahe kami. No? Pabiyahe kami very soon. Or siguro baka by the time na pinapanood ito, baka nandun na kami or baka tapos na kami. Pero pabiyahe kami ng Sagada. So, Mountain Province, Benguet, and Nueva Vizcaya pupuntahan namin. Magti-twisties kami sa bandang dun sa area na yun, medyo delikado ng madilim. Kaya naisipan ko nga na mag-install ng aux or auxiliary lights para naman matulungan tayo sa visibility, no, sa visibility dun sa area na yun. Ano ba ang nabili natin na aux lights na i-install natin kay Nemo? Sige. Sarap talaga ng malaking U-box. Ayun. Ito na. So, naisip ko, kasi yung iba naglalagay pa ng brackets, pero meron na kasi siyang crash guards nga. Ito. Malamang dito na namin siya i-install. Although meron nga lang siyang konting obstruction, yung iba kasi dito, medyo hanggang nakaangat dito. So, mas madali siyang itali, mas may access siya dun sa harapan. Pero tingnan natin, may bilib ako dito sa ating kasama, siguradong magagawa niya ng paraan yan. Maglolo ko siya. Ano siya, bago siya minili, ni-review ko na ito eh. Pinanood ko yung reviews, ganun talaga. Okay, so ito na. Ito na ang bagong mata ni Nemo, L6X 60 watts. So, wala naman sana tayong mabulag dito. So, it's 10 watts per bulb ng LED. Para sa mga nagbabalak dyan mag-install din or mag-DIY ng aux light, syempre bibili lang kayo ng mga piyesa nyo, bibili nyo mismo yung mga ilaw. Kung gusto nyo magka-idea kung paano ikabit, ito yung tamang vlog na pinapanood nyo. Kailangan po natin ng hindi lang basta-bastang wire. Okay? Automotive wire po dapat. Okay. Ano ba yung ibang mga nabibili sa yung usual na nagkakamali? Yung iba po kasi ginagamit nila pang stereo o kaya yung pang pang electronics, So dapat automotive wire talaga. Automotive wire. Ang gauge po ng wire, kumbaga mas mababang number, mas makapal. Anong size ba nito? 14. Magkano per per foot? Para magka-idea sila. 25 to 20 per meter. Oo. Kasi hindi naman gagastos talaga ng... Oo, kasi hindi mo naman maubos eh. Alright, so hinanda na ni Master Erickson ang ating mga materials to be used. Kailangan po natin ng, syempre, yung auxiliary light. Yes, the unit itself. May pagkakataon naman sir na, syempre, yung bracket hindi ubra. Okay. Kunyari, halimbawa yung sa inyo, circular yung pagkakabitan, kailangan nyo ng bracket. Ayun. Sige. So, bali parang ganito siya, nakaganyan. Parang nakaganyan ang itsura niya. Kaya pwedeng nakabaliktad. Okay, depende sa nakaganyan. makikita nating fit. Ito po yung niya, extension. Okay. Ayan. So dito po kayo magkakabit ng wire. Para pag hinuli kayo ng LTO, mabilis na nilang kukunin. Hindi na buong wire. Hindi nila. Siyempre, automotive wire. Okay, sige. Depende po sa wattage ng load. Doon po tayo babase ng wire na gagamitin. Para lang magka-idea sila, anong mga posible kapag nagkamali ka ng wire na mabili? Kapag mas manipis dyan, anong posible? Halimbawa po, manipis. Ito po, mataas ang wattage niya. May chances po na uminit to. Okay. Pag uminit, matutunan yung insulation. Yes. Mag-short. Yes. Masunog yung motor nyo. Yun. Kapag naman masyado makapal, okay lang sana. Kaya lang, bukod sa mas mahal na hindi naman necessary, Hindi naman mas cluttered pa kasi nga makapal siya, no? Mas mabigat. Baka bumagal yung motor nyo. Lalo sa mga racing. So, kailangan din natin ng switch. Of course, paano siya mabubuksan, di ba? Yan.
Kasi po, i-add ko lang, sir. Sige. Huwag po tayong magkakabit ng rekta. Okay. Rekta. Hmm. Gagamitin po natin ng relay. I-isolate po natin siya. Okay. Dapat po may sariling circuit Yeah. sila. Yung relay nga po pala, pansin nyo po, may 5 pin siya. Baka sa mabilhan nyo po, 4 pin lang ang available. Oo. Wala pong problema yon. Pero po, kung 5 pin ang gagamitin nyo, pag tinignan nyo po yung diagram, ito po kasi, yung pag nakita nyo yung 87, dalawa, magkadikit sila. Dual output po yung ganyan. Pag nag-on po siya, magkakaroon po ng dalawang supply sa number 87. Yung iba po kasing relay, parang 87 saka 87A. Hindi po sila magkadikit. Baka pag nabili nyo po yun, isa lang po yung umilaw. Okay. Fuse at fuse holder. Ang silbi naman po nito, imbis na masunog yung motor nyo, magkakabit kayo ng fuse. Yan muna. Kasi dapat, kung ano mat mangyari, fuse muna ang puputok. Next po, syempre, kailangan natin ng lagayan ng relay. Yan, ganyan po siya. Okay. Pwede naman po yung iba, yung tipid. Gagamit lang po kayo nung ganito. Ganito po. Yung mga spade connector po, igaganyan lang nyo lang po sila. Okay. Pero syempre, sama natin si Sir JT. Dapat discarding pang malupitan. So instead of this plug, May ganito na lang, yun na sabay diretsong wire. Kung gusto nyo po, mga wire connector, ganyan, para mas maganda tignan. Kasi nasira yung switch. Hindi kayo gumamit ng wire connector, puputulin nyo. Paikli ng paikli. Eto sir, napapansin ko kasi sa iba, ganyan. Ganyan. Yes, isa na ako doon. Sabay, lalagyan ng electrical tape. Tignan nyo kung gaano siya kahina. Tchanen! Yes. Yep. Gagamit po tayo ng panghinang. Pero wag nyo pong papaliguan ng hinang to. Dapat po, yung copper lang ang may hinang. Pag umabot po dito sa loob, Okay. pag umabot po sa loob yung yung solder, titigas. Mas mabilis masira. Magiging brittle. Dapat flexible pa rin siya. Okay. Gagamit din po tayo ng proper tools. Halimbawa ito pang to eh. Pangbalat talaga yan. Pangbalat, pero pang to, pandukha. May automatic. Kaya naman ng cutter, kaya lang... Kaya naman po, pero kumbaga dapat hanggat maaari, wag madama yung mga strands ng copper. Talagang fundamentals. Zip ties. Okay. Maraming silbi. Multimeter. Iti-test po natin siya para pulido. Siyempre si Sir JT gagawa natin eh. Mahirap po makjob. Hindi na makasama sa Ito po ay Iba yung hinihipan pag alcohol level? ammeter po siya. Ganyan. Pambasa ng amps. Gaganyanin nyo lang. Nakakabit sa may tunog, multimeter. Babasahin na niya Kompleto. kung ilang amps. Non-contact. Pwedeng wala nito. Mag-invest po tayo sa proper tools. Mga kapwa ako gumagawa, mga mechanic. Ay, oo, tama. Pagkatapos po nating hinangin, gumamit po tayo ng heat shrink. Hindi electrical tape. Hindi po electrical tape. So, nahinang na siya. Mag-invest po tayo sa Kunwari, ganito. nahinang na, oh. Nahinang na. Initin po, liliit siya. Yan, secured na. So, anong pang init? Mga blow dryer, ganun. Ano po, hininga. O, pwede po yung heat gun. O kaya yung lighter. Kung low budget. Pero wag niyo pong itututok yung apoy. Wag niyo yung parang binabarbecue niyo. Ilalapit niyo lang yung apoy. Yung okay. init niya kung saan nang magpapalit din sa... Gumamit po tayo ng tamang fuse. Okay. Depende sa load. Okay. 60 watts. 60 watts para malaman po yan. Ang supply po natin ay 12 volts. 60 divide by 12. Halos yan po ang kalalabasan. Mga 5 amps po ang niya. Okay, so meron palang diagram. Okay. Pasensya na sir, pangit yung Sino? Yung sulat? Ganito yung diagram po natin. Baliktad pa lang. Orientation ko. Sige. Doon po sa relay po kasi may dalawang side siya. May coil side, may switch side. Doon po sa switch side, doon po natin ikakabit yung fuse. Kasi doon po yung load. Dito naman po sa kabila. Sa Duke yata, meron na. meron na siya, nakaabang na siya, di ba? Tama ba? May may i-check natin. May accessory line na dalawa. Ito po yung ating auxiliary switch. Ito po yung relay. Okay.
Ito po yung LED. Ito pong plus B, ibig sabihin po niyan, yan po yung galing battery positive. Ito po yung ating fuse. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, may mas maganda pa pong drawing dyan sa internet. Instead of putting it on the crash guards dito sa bars, mukhang dito na lang sa may tabi ng radiator ilalagay kasi pasok naman yung mga screws niya dito. Ito siya, o pagkaharap mo siya. Siyempre, as much as possible, ayaw natin na nakatutok sa pagmumukha ng mga makasalubong natin. Pero kung mag-isa ka lang naman kadalasan sa daan or wala ka masyadong kasalubong, okay na okay yun. Ano nga lang yan, pag siyang magiging crash guard na. Pag tumambalelong. Pag natumba, parang mauuna pa rin to. Okay. Mauuna pa rin to, ma'am. Try natin. As we have discussed earlier, yan, dito muna namin siya ipapwesto or baka pwede pansamantagal na yan dyan. Ang naging worry namin kanina, pinag-usapan namin kasi nakakonect siya sa bandang radiator, matangay siya. Pero hindi naman siya nakadiretso mismo eh. Dun sa mismong bakal, meron pa siyang isa pang bracket. Ayan, dito. So, kung magkaroon man ng impact dito, ito yung unang madadamage tong part na to, hindi diretso dito. Eventually, ang long term, ang ano natin, ang plano talaga, hopefully dito banda or sa may bandang baba. Para sa crash guard talaga siya nakakabit. Pero in the meantime, dahil kailangan namin magsagada, okay yan. Meron pa talaga yung pagkarpintero. Oo, gusto pantay. Yan ang resourceful. Anong na-discover mo, brother? Yung pwesto po kung saan natin siya i-ground. Okay. Dito. Diyan na. Imbis na gagawa pa tayo ng linya, simula ground nito, papuntang battery negative. Mahaba. Fuse and relay dito. Ang relay ilalagay. Para mas maporma yung dock ng walang ano ay, wala yung pairings siya. Naked yan, sir, pag ganyan. Oh, naked na naked, oh. Oh, talagang may ganun pa. Libre linis pa. Kakarwashing ko yan, Sir JT, pag ano. Ba. Di na kailangan. Ito yung pagkakabit niya. Nasa ba? Ito pala sa kabilang side. So, yan. Dito ang switch. Dito kasi yung una niyong nire-recommend, pero gusto ko buong buo. Tulad sana dito. Ito sana yung sa kanya. Dito. Para kahit Yan. kahit Nakaganon ka lang, gaganon ka lang, bukas na siya. Oo, tabi siya. Oo. Sa akin, ayun ko, gusto ko kasi bumbuo lang yung kamay ko dito eh. Walang abala, kaya dito ko nalagay. Ano ito sana? I don't think na madalas ko siya magagamit. So, okay lang sa akin na dito siya. Yung accessory line, ito. Meron May siya. dalawang accessory line, positive ground. Para pwede nandito magduktong. Nilagay ko muna yung mga main parts. Okay. Itong ilaw, itong switch. Okay. Yung hinahanda ko lang yung sa pwesto ng relay. Imbis na mag-tap tayo sa ignition switch mismo. Para dito. Okay. Imbis na sa ignition switch mismo. Dito na lang. Accessory line. So, okay. Kasi may nakabang naman ang KTM. Sir, baka mamaya hindi mag-comment din. Pero habang kinakalikot tong dock natin, meron tayong isa pang kasama dito. Di ba? Nakakalikot din. Tamang pwesto, si Mr. Field. Ako nagpe-prepare sa ride. Yes. May long drive yan. Fortunately, wala kasama sa... Sa norte. North Oo, diyan ka banda sa Mindoro. Sa ibang group muna siguro. Oo. Pero hindi ko iwan siyempre mo. Yeah. Enjoy mo lang yun. Family niya. Yes. Talagyan niya rin kasi ng ano yan. Oxlike. Some finishing touches. Binabalutan niya ng electrical tape. Yung wires natin. For added, protection. Kasi susuot yan dito. Kasi nga medyo malakas ang buga ng fan natin. Tsaka medyo nagiinit daw. Or siguro it's warmer than other bikes. Okay, moment of truth. Isa pa lang. Whoa! Oh! Ito yung sa ano. Yung Ito yung pangalawa. sa isa. Kasi ang ginamit nating relay, dual output. Kaysa yung dalawang wire nakatap sa iisang terminal. Dual output naman, kaya pwede natin gamitin yung panglimang terminal, yung sa gitna. Okay, finally. Okay. Ito na. Wait. In a count of 3 ha. Sige. Ito na. Okay. 1, 2, 3. Hello. Oh! Plastic yan. Grabe oh. Baby laser. Baby laser gun. Okay, so we started the engine. Titingnan daw niya kung kaya ng charging niya. May mga ano pa oh. High-tech.
High-tech diagnostics. Kung pababa ng pababa yung voltage, Ah, okay. ibig sabihin hindi niya kaya. Nasusustain niya. Oo, nasusustain niya. 44, 45. This is the regular light. Kita nyo naman yan. Ito ang low beam. Then, this is the high beam. Yan. Yung high beam, walang kalatoy-latoy. Highest beam. Ngayon, tingnan natin ang secret weapon. I-on ko na. And ito naman ang secret weapon. Wow! Okay, yan ang ilaw mo sir. The doctor is checking for parang stethoscope kumbaga. Tayo natin mababad for around 5 minutes. Check kung may magiging problema. Lalabas na po si Sir JT. You know? Damn! Sabi niyan. Unang pa... What the F? My God! Actually, hindi siya maliwanag. Sakit sa mata. Grabe. Ito na. Ito na. Sir, buksan nyo. Woo! See? Grabe. Kita buong barangay. Ay. Narinig ba ako? Hindi naman. Ito na. Yun na, liwanag. Actually, hindi kami excited Liwanag. Super happy kami. Grabe. Grabe, sobrang liwanag, guys. Grabe. Pero yung ano sir, talagang mas maliwanag pa. Yung laser. Yung laser gun daw. Okay na yan. Oo. Guys, nakita nyo kung gaano kaliwanag. Grabe. Baka masira mata nyo sa sobrang liwanag. Ang liwanag! Oh. Tingnan nyo naman, oh. Grabe, buong bahay, oh. Dadaan natin mamaya sa twisties yan. Alam mo, sabi nyo? Sobrang liwanag. Nakita mo yung yung kasada. Mas ma-anticipate mo yung ilis mo. Saan ka dadaan? Mas ma-anticipate mo. Laking bagay. Ready na for Sagada! Let's go!